sa sunod nating pag-uusapan. Itong ating sinugod na Invited tayo, Hindi tayo gate crashers. Ano nga eh. Tinanong Hindi, ako. invite naman tayo nun pa ni Ate V. Tinanong ako ng isang friend invited ka ba or uninvited ka? Oo nga. Sabi ko, invited po ako sa uninvited. Diba? Sabi ko. Sige, tingnan natin. Abangan niyo po ang aming po mga exclusive interview sa mga cast po ng Uninvited. Ito po ang aming pong pagsugod sa Uninvited. Pero invited kami. Kumusta? Paano ka napapayag ni Ate V? Vilma di ba? Parang when you're offered I'm old school. So when you're offered a film with your mga kabatch, not naman kabatch meaning kasamahan ko noon sila yung mga top of the line So you don't say no. It's like it's still the old school feeling na, oh my God, I'm gonna work with Vilma, di ba? Parang let's do it, ganyan. So anyway, when Project 8 went to the house, sinabi sa akin story, ganyan. Ang ano ko lang, okay na ba yung cast? Yan na yung cast talaga. Sabi niya, sir, yan na po ang cast. Vilma, Nadine. Sabi ko, okay na ako. Sandali lang, sabi ko, tatawagan ko lang si Vilma. Ha? Sir, tawagan. Hello? Totoo ba itong pelikula to? Eh, she goes, Gaton! Gawin mo yan, kundi papatayin kita talaga. Ganyan. Sabi ko, of course naman, sabi ko. Sinisigurado ko lang na totoong ikaw ang nandito, di ba? Na parang ikaw talaga okay ka. If you're confirmed and Nadine is confirmed, then without even reading the whole script, I'm good already, sabi ko. I'm okay. Pero may idea ka sa role. Yeah, sinabi na sa akin, but first 5-10 minutes, parang okay na yan. Sabi ko, I'm good. Because you know why? First, it's not a love story. Which I'm really, parang I cannot anymore. Parang hirap na ako gumawa ng mga ganung story na, when you're still being paired with the young generation, it's really hard. I mean, it's flattering, maraming salamat, but it's difficult, So when this film was offered to me, parang this is more, parang I have the freedom now to do my thing, to be me, to be 55 and act me, and so it was easy for me parang to say yes. Plus it's for the Metro Manila Film Festival, but we weren't sure yet, di ba? Parang kaya nung nag-shoot kami, doon ko na naramdaman na sabi ko, kasi noong una hindi ako naniniwala na parang at nasanay ako sa pag Metro Manila Film Festival, it has to be light, wholesome. May minamahal. May minamahal, bakit labis kitang mahal. Tatlo lang naman yung ginawa ko eh. Lahat yan, nag-top lahat yan. And then last was Miracle in Cell number 7. So, ganun ang tema ng pelikula, di ba? Pang ito, ganito, sabi ko ganyan. Tapos in-explain sa akin ng Project 8, sir, iba na ang viewers now. Which I said, tama naman, ang viewers now will watch, kahit anong buwan yan, will watch a good film. Parang sisiguraduhin nila, teka, lalabas tayo. Itong perang gagastusin natin, huwag natin sayangin to, no? So naniniwala naman ako talaga dito. Especially when we started filming, sabi ko, sana makuha kami. Masaya. I really had fun doing this, itong pelikula to. Masaya ako dahil naglalaro ako eh. Parang I was given the freedom to just do what you want to do. And I just asked our director, si Direk Dan. Direk Dan, basta sabihin mo lang sa akin yung interpretasyon mo as Gilly. And then kung ano yung expect mo. Tapos ito kikwento ko sa'yo, yung sa akin. So kwento ko yung sa akin, kwento yung sa kanya. Tugma naman. May konting differences ng konting-konti na pero tugma. So inayos naman namin yung kagad. Easy lang. 5 minutes we talked about it. Para okay na, sabi ko direct. Done. Sabi ko, kuha na kita. Parang shoot na tayo. Parang okay na yan. Kasi wala na akong problema kay Vilma and Nadine eh. Hindi ko naiisipin yan eh. Nadine, will, has proven herself. And of course my excitement to work with her also, it's my first time, So parang sabi ko Nadine, buti na hindi kita leading lady, no? Kasi kung leading lady kita, namumroblema na naman ako dito.
parang ang bata na naman ng leading lady ko. At least dito makatotohanan na. Sabi ko, anak kita rito sa pelikulan to na may konting. Basta makikita nyo. Kasi ang gauge ko sa film talaga, may mga script na pag binigay sa'yo, ilang pahina ka pa lang, umihinto ka. Ito, sinabi sa akin ni Tonet, si Direct Tonet, tsaka nila Direct Dan, ng Project 8, aga basahin mo. Promise ko sa'yo, hindi mo bibitawan yan. So tama, binasa ko, walang bitaw kasi ang ganda ng sulat, ang ganda ng flow niya, so tama. So, and thinking na it's gonna be Vilma there, sina Dean, sila Pipo, sila Gio, sila Ketchup, and sila Cholo, sila Lotlot, sila Elijah Canlas, sila Gabi Padilla, and may Lindison. Parang you have, good actors, lahat naman ng artista mahuhusay naman. Pero pag pinagsama-sama mo lahat sa isang pelikula to, tapos lahat sila may kanya-kanyang role. Tapos hindi sila extra, hindi sila support, hindi sila gano'n. Kasama sila. Kung baga, importante kayo sa pelikulan to, lahat tayo sama-sama rito. Nung ginawa namin itong pelikulan to, ginastosan siya. Magastos. Kahit yung mga camera. Casting pa lang eh. Casting pa lang. Pati yung mga camera na gamit namin. Yung mga, the technical side of the film, production design, set design, clothes namin, mga from, kunyari yung big event, the extras, na ganyan, are all real. Talagang... Parang yung dati, di ba? Yes, dati gano'n. Parang pelikula ulit na talagang gastusan mo yan. Parang hindi natin iniisip dito yung babalik pa sa atin yung pera? Kikita ba yan? Gano'n. Kasi ang point ko kasi, pag ginastusan mo pelikula, pag gumawa ka ng pelikula, don't do it half-hearted. Parang, kung producer ka, ibuhos mo. Ibuhos mo na. Kasi mararamdaman ng tao yan eh. Makikita ng mga manonood natin, yung pelikula mo, parang, it has to be an experience when they enter the movie house and pay and watch. It has to be an experience, diba? Which I think, and I'm hopeful that they will feel here.